welcome to the first episode of a Broad-Minded and More podcast. This is This is Mons. Ace. And our topic for the first episode is, can we still consider OFW as hero these days? Ganda Umpisahan mo, naman. Ace. Saan nga ba galing yon? Sino ang Sino nagpanukala nung pasimuno mga niyang ganon? Ang recollection ko doon is mga early 80s. Mm-mm. Mas binigyan nila ng halaga or parang mas hinimay nila yung definition talaga ng pagiging hero. Mm-mm. Particularly sa Philippines ha. It's a selfless act kasi eh. Yung pangingibang bayan. Tapos tatapangan mo. So, doon pa lang sa ano kayang dadatnan ko doon? Ano kaya meron doon? Mm-mm. May makakasama ba ako doon? Most of the time noon, wala. Mm-mm. Wala masyado kasi parang kanya-kanyang subok at laban talaga Yeah. yan. So, leaving your country na ikaw lang muna, but it's for the family. That's the beauty of it eh. It's for the family. Hindi masyado para sa sarili mo yon. It's for the dreams of the people who are dear to you, to Mm-mm. support them. Very, very motivational. Mm. And then, the courage. Di ba? Yung mga sundalo, matatapang. So, pupunta tayo sa banyagang lugar. As I've said earlier, hindi natin kilala kung sino nandun. Though, alam natin minsan yung mga job description sa kontrata or sa work. Pagdating doon, hindi naman talaga ganun minsan. Exactly. Yeah? To sustain yung pagtatrabaho sa ibang bansa, that's courage. And yung resilience din. Minsan, wala nang training, diretso na agad sa work. Mm-mm. So, pipigain mo yung experiences mo, yung pagtsatsaga mo, yung resourcefulness. Mm-mm. Kanya-kanya talagang bala yan. Kanya-kanyang diskarte. And that entails yung mga karakteristik ng pagiging hero eh. And patience also. Kahit Mm-mm. at matiisin. Napakamatitiisin din ng mga OFW natin. So, may sugat na, titingnan lang minsan yan, tira na ulit, diba? Nakaka-inspire. Ano pa, pwedeng madagan Siguro mo? ang madadagdag ko dun yung pagiging hero natin sa bansa natin. Since ang Philippines is tayo yung number one produkto. Dahil sa atin, malaki yung remittance at saka yung revenue or gumaganda yung economy ng Philippines dahil sa mga pinapadala natin. So malaking bagay din yun sa gobyerno natin na nakakatulong tayo. Kaya yung gobyerno natin, kung consider tayo na mga bagong bayani. Yeah. So hindi man intensyon natin na makatulong sa gobyerno pero ganun na rin yung nangyayari. Ang ganda na Oo. pala nung resulta. Oo. Ano naman yung parang difference nung dati at ngayon ng mga OFW tingin mo? Dati, hindi ko alam. Ay, joke. Ay. Hindi. Yung recollection ko, yung dad ko kasi OFW din. So, yung mga pag-a-apply before, minsan, madaling araw pa talaga, nakapila na. Mm. Galing pang probinsya, babiyahe pa yun. Yung iba may baon, yung iba wala. Mm. Napaka mano-mano ba? Hindi mo masasabing, pupunta ka lang, luluwas ka lang na Maynila, and then pipila ka na. No. Mm. As far as I can remember, kapag wala pa minsan yung employer, kailangan nyo maghintay. Minsan, pag tinanghali ka, ang 200 plus ka na, Diyos ko Lord, bahala na kung anong susunod doon. Kung may tanghalian ba, kailangan mong magstay doon sa line. Kasi kung hindi, pwede kang masingitan. Tama. Na-experience ko rin kasi yung ganyan. Ano pa ba? Sa communications, I think maswerte na yung mga abroad ngayon compared doon sa mga nag-abroad during 80s or 90s. Noon kasi wala pang mobile, wala pang Yeah. internet, very limited pa lang yung mode of communication. Naalala ko yung mami ko noon nagpapa-record sa tape, may mga side A, side B, para ipadala sa daddy ko. Yung mga ganun ba, talagang mano-mano yung pag-send mo ng message. And then, in case of emergency, parang telegram, ano bang tawag doon? Telegram or telegraph? Parang per letter yung pagbabayad noon, Mons, yung charge Meron pa siyang, noon. ano tawag dito, stamp. Oo, may Diba? paganon Oo, may pa. paganon pa. Samantalang ngayon, lahat na. As long as may wifi ka, may messenger, may WhatsApp, FaceTime, anytime talaga, pwede mo nang Madali, yeah. ma-communicate yung family Madali, mo. hindi ganun kahirap na. Yes. And then, ano pa ba? Before, more on material tayo before. Pagpapagawa ng bahay, pagsisecure ng education, pagkukuha ng mga, kung ano ng assets, which is, it's okay naman kasi that's very, very, uso. And Yeah. talagang very obvious and easy proof na, okay, nag-i-improve na yung buhay. That's before. Pero ngayon, nakakatuwa kasi mas na-incorporate na rin yung self-love, yung self-development, yung mga experiences, nagkakaroon na rin talaga ng currency. Kasi hindi naman porket nagkaroon ng sasakyan or bahay, winner ka na as OFW, hindi rin eh. Hindi nagtatapos doon. Yes, may bahay or Nagtatapos sasakyan doon. nga or nakapagpagawa ng kung ano man, masama pa rin naman yung ugali mo. 'Di ba?
Or ang dami mo na ngang condo but pikon ka pa rin. Tama, Konting kibot, mm. pikon ka pa rin, hindi mo pa rin nama-manage yung emotions mo. So, yung mga gano'ng bagay, yun yung mga differences. Mas na-incorporate na yung mga self-awareness saka self-development. Ako siguro ano, ang mai-a-add ko lang diyan is yung, demographics nung mga nag-a-abroad before at nag-a-abroad ngayon. Mm. So, hindi naman sa sinasabi nating mostly yung mga nag-a-abroad dati mga matatanda, pero yung kasi yung reality that time, eh, yung kung sino yung mga yung mga tatay ganyan, nanay, yung gustong mag-provide sa family talaga and, i-sustain yung, needs ng family, yun yung mga talagang parents. Sila yung mga nakikita natin nag-a-abroad. Pero ngayon lahat puwede na mag-abroad. Mm. Kasi mas dumami yung opportunity, mas lumawak yung, mga bansa na puwede mong puntahan. Hindi katulad before na hindi naman iilan, pero parang common na yung Saudi, common na yung Middle East. Which until now, common pa rin. Pero hindi na lang Middle East yung option ng mga umaalis, eh. May Europe, may Canada, may America. So yun, mas marami ng, trabahong naipro-provide sa mga Pilipino ngayon out of the Philippines. And, yung mga edad din pabata ng pabata. Kung dati mga 30 to 40 pataas ang mga nag-a-abroad, ngayon mga 20, 25 or less than 30 nag-a-abroad na. So, meron din tayong mga kababayan na not really like OFW, but, we call them nomads, yung mga nagta-travel, they love to travel at the same time they do work. So, I think we can actually consider them also as OFW because they're working outside of the Philippines also. And at the same time, they're also experiencing the same life of an OFW. So, yeah, these are actually the types of the, people na meron tayo ngayon na nag-a-abroad. Mm. Unlike before, mas marami ng, mga iba't ibang tao. And Mm. iba-iba lang din yung flavors ng challenges. Yeah. When it comes naman sa silver linings or advantages, can you cite some examples na na-achieve nila? Well, advantages is, yun nga, sa Pilipinas kasi palagi nilang sinasabi mahirap makaipon. Because of mababa yung sahod, Mm. at the same time mataas yung bilihin, so hindi tugma. Ngayon, when you go abroad kasi, mas nagkakaroon ng value yung kinikita mo, especially sa mga country na walang tax. So, yung advantage is, kapag nakapag-abroad ka, mas nakakatulong ka sa family, mas napro-provide mo yung kailangan nila, yun siguro, and, nabibigyan mo sila ng magandang future. Yun yung advantage na nakikita ko, sa mga nag-a-abroad. And at the same time, kapag medyo nakaluwag-luwag na, they're starting to save up. Nag-iipon naman para sa sarili, yun na nag-iimbest na sa mga bagay-bagay, bahay, lupa, kotse, business, mga ganyan. So, malaking advantage yung pag-a-abroad. Self-growth din, nag-iiba din yung, pananaw mo sa sarili mo. Umalis ka sa'tin mahiyain ka, takot ka. Pagbalik mo, alam mo ng kaya mo ng harapin lahat ng mga pagsubok Sa kasi airport pa lang naninigaw na ba? yes, oo, yung parang tipong, "Ano ba 'to, ang tagal-tagal," 'di ba, sa immigration, sa hindi kasi alam naman natin na lahat ng umaalis, especially yung mga walang experience, nandun yung takot, nandun yung, pag-aalala kung ano yung dadating nilang buhay abroad. Masasabi ko siyang ano, parang kasama yon, parte yun ng buhay ng nag-a-abroad, pero yun nga, yung advantage kasi na pag-a-abroad, masusuklian naman yun ng pagtatrabaho mo, yung mabibigay mo sa pamilya mo. Sa mga mahal mo sa buhay. And yun nga, nakakatulong tayo sa gobyerno. Paano naman dun sa mga kababayan natin na uwing luwaan di na-achieve yung goals? Mako-consider pa ba natin silang hero? Sa'kin, dun sa sinabi ko kanina, when it comes to definition ng hero, the fact na umalis ka, Mm, normally mag-isa, and then yung selfless act na umalis ka para sa ibang tao or para sa pamilya. Then third is when it comes to income, yung mm, tatlong factors na yon, mahalaga talaga yon. They go a hand in hand. But most of the time, yung selfless act na umalis tapos yung courage, dun pa lang wagi na eh. Kasi maraming ang duwag eh. So yung patatlo, when it comes sa finances, patatawarin ko na yon, to be honest. Dahil ang daming variables kung ba't hindi na-achieve makapagpatayo ng bahay mm, or makapagpagawa ng mga properties or makabili ng sasakyan. Papalusutin ko na yun sa totoo lang eh. Dahil may variables na mas inuna yung pinaospital mm, or nagbago ng course yung anak or merong nangutang na mahalaga yung paggagamitan mm, or tayo mismo sa sarili natin, may mga pinagdadaanan tayo dito, months na mm. hindi na natin bino-broadcast Hindi kasi tayo or pare-parehas, eh. yes, or hindi na natin pinapaabot pa sa family natin. And that equates to energy. And 'pag kinonvert mo pa yun sa finances or something na commercial,
hindi magigets ng ibang tao yon. Again, for me, the fact na umalis ka, sinubukan mo, nagtagal ka kahit papano, at wala kang ginulong tao, that's heroic na sa akin. Mm. Yeah. How about you? Ako siguro ano, yun nga, hindi natin kasi puwedeng sabihin na hindi sila naging hero kasi, yun nga, the fact na umalis ka ng, wala kang experience, yung takot ba, yung pangamba, yung worry mo na dadating mo sa ibang bansa, dun palang matapang ka na, eh, True. 'di ba? Kaya lang yun nga, hindi ka lang nga swinerte, hindi lang maganda yung dinatnan mo, yung sitwasyon mo, kaya nag-decide ka umuwi. So I think, yeah, we can still consider them as hero and, at the same time, meron namang redemption. Hindi naman True. natatapos dun yung buhay, puwede Yes. naman silang bumalik, puwede naman uli mag-abroad, 'di ba? They can always try. True. Maybe the second time maging successful, hindi natin masabi. Pero may kanya-kanya kasi tayong ano, eh, hindi ko masasabi kung swerte pero, meron tayong parang destinasyon sa buhay, oo, Saka yung mga ganyang sometimes it's bagay. just a label, no? Mm. Nasa atin pa rin naman yan. Stereotype, oo, na kapag OFW ka dapat successful ka, hindi Mm. kasi lahat gano'n. Punta naman tayo sa reflection natin, ano yung makukuha natin or nakuha natin sa topic natin for today? Sa'kin, ang hero, we have to be laging gising. Mm. Laging stay awake kasi baka may kalaban. 'Di ba? Sundalo nga, Mm. eh, hero ka nga, eh. So, conscious tayo dapat lalo na sa tinatakbo ng panahon. Why? Dahil yung panahon na wala tayo sa family natin, yun din dapat yung kahit papaano may naa-achieve tayo. Whether it's Mm. material or self-improvement, dapat aware tayo dun. Yes. And in case na hindi natin ma-achieve yung mga financial dreams or mga ganong wish list natin when it comes to properties and all, let's forgive ourselves. Mm. Okay lang yun. Ang mahalaga lumaban ka, eh. Tumuloy ka, eh. Nilampasan mo yung airport na nakakakaba, Yeah. nilampasan mo yung mga immigration na naninigaw, lalo na Mm. noon, pati yung amo mong naninigaw, hindi mo na maintindihan, yes sir ka na lang din sa una. Mm. Then tumagal ka. For me, makakatulong na yun. Siguro 'wag So, tayo masyado maging hard sa sarili totoo, natin. totoo. Oo. So, tuloy lang natin, basta gising lang tayo. Alam natin ba't nangyari yung mga nangyari. Easy lang, chill lang. Mm. Wag masyadong pahirapan ng sarili. Kasi mag-isa ka lang dito most of the Tama. time. For me ano siguro, anyone can call us hero, eh. Pero, masasabi ko yung mga nag-a-abroad mas ginagawa nila 'to para sa pamilya nila, oo. So tayo talaga yung masasabi natin na hero sa family natin. Government can call us whatever they want, pero iba yung pagiging hero sa family. Oo, malaking bagay yun. Yung makatulong ka sa kanila, makita mo silang masaya, 'di ba? Tapos na-pro-provide mo yung lahat ng pangangailangan nila. Kung may mga anak ka, napag-aaral mo ng maayos, yun yung pinakaimportante. So, yung topic natin in this first episode, yun yung nakuha kong parang, reflection dun na, bayani ka sa pamilya mo. So, napakagandang conversation for the Yes. first episode. Marami pa tayong hihimayin pag-uusapan sa next episode natin. Kaya maraming salamat sa mga nanood ng first episode. If you're new to this channel, don't forget to, like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga next episodes namin. And kung may mga comments or recommendations po kayo, other topics na pwede naming i-tackle, pa-message lang po kami sa mga platforms namin. Yes, and don't forget to follow our social media pages na naka-flash sa baba ng screen namin. So, Ace, hanggang sa muli. Remember, huwag matakot. If wala ka pang forever, Ang mahalaga, huwag natin kalimutang maging abroad-minded! Thank you, Bye! guys! See you sa second episode!